Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Search and rescue operations matapos ang lindol. Pahirapan dahil sa pagulan sa ilang lugar. Lunsod ng Gihulngan sa Negros Oriental na isa sa mga napuruhan. Mistulang ghost town. Ilan sa mga biktima ng lindol na iiyak na dahil wala na raw makain. Pangulong Aquino bumisita sa kanila ngayong kanyang kaarawan. Kampo ni Chief Justice Renato Corona, iniling sa Korte Suprema na ipatigil na ang impeachment trial. Tanong ng prosekusyon, ano raw ba ang ikinatatakot ng punong maestrado? Constitutional crisis, pinangangambahan sa posibleng banggaan ng Senado at Korte Suprema. Ilang plan holders ng Prudential Life Plans umalma sa utos na tigil bayad muna sa mga magkiklaim sa pension at educational plans. Exclusive! Ang maaksyong pagdugi sa lalaking wanted umano sa kasong rape at child abuse. Operasyon umabot sa gitna ng Laguna de Bay. Punta sa bangka mo! Isa! Taas sa kamay! Menor de edad, sinaktan daw ng isang pulis. Sa Cotabato City, sanggol, ipinanganak na meron ng mga ngipin. The Born Legacy, sa Marikina naman nag-shooting, daloy ng trapiko, apektado, kaya may mga nag-init ang ulo. Senadora Miriam Defensor Santiago, may bagong pick-up lines. Gusto kitang kasuhan ng trespassing. Kasi basta-basta ka na lang pumapasok sa puso ko. Pero, merong umahamon. Nakalulong ka ba ng kwitis? Bakit? Kasi pag umingiti ka may spark. At, Grace Lee, may birthday gift kay Pangulong Aquino. Ano naman kaya ang kanyang wish para sa manliligaw? Patuloy po hanggang sa mga sandaling ito ang impeachment trial kay Chief Justice Renato Corona. Inungkat na ang mga umunoy bank account ng punong maestrado. Ang sumalang ay ang presidente ng PS Bank, si Pascual Garcia III. Lumabas sa paglilitis na nagbukas umano ng isang account si Corona noong 2007 na may lamang 5 milyong piso pero isinara rin ito noong 2008. Ang ikalawang umanong account may lamang mahigit 7 milyong piso na noong taong 2010. May ikatlo pa umanong account doon si Corona pero wala nang laman simula noong 2009. At ang ikaapat na mga account binuksan daw noong 2009 at may deposito ng mahigit 12 milyong piso noong 2010. Tinanong din ang presidente ng PS Bank tungkol sa dollar account umano ni Corona pero tumanggi itong sumagot dahil sa bank secrecy law. Ang kabuang detalye abangan maya-maya lamang. Magandang gabi po, tuloy-tuloy ang pagtutok ng GMA News and Public Affairs sa mga lugar na napuruhan sa mapawinsalang lindol nitong Lunes. Nasa bayan ng Himalalo, sa Negros Oriental, si Salima Refran. Si Jiggy Manica nasa bayan ng Tayasan at nakatutok naman si Micaela Papa sa lungsod ng Gihulngan na isa sa mga binisita kanina ni Pangulong Noynoy Aquino. Dahil sa patuloy na nararanasang aftershock o mga pagyanig, ilang pamilya lumikas patungong Dumaguete City sa paniwalang mas magiging ligtas sila doon.
Sa bayan naman ng Tayasan, ilang residente ang pilit bumabangon mula sa trahedya. Nakatutok doon live si Jiggy Manica. Jiggy. Tita Mel, narito pa rin tayo sa bayan ng Tayasan, ang tinuturong epicenter ng lindol na naganap nitong Lunes, 6.9 na magnitude ayon po sa FIVOX. At nasa likuran ko lamang itong shrine ni St. Anthony de Padua. Dito po ito sa loob ng compound ng simbahan na makikita niyong pinadapa at pinulbos nitong lindol. Kung gaano kalakas ito ay isa ito sa mga testimonya ng naging lakas o pagpapakita ng lakas ng lindol na ito. Kaya nga po kanina ay nakita rin natin yung isa sa mga naging biktimang pamilya nitong lindol na ito, ang pamilya na Raidan, kung saan yung pong kanilang anak ang kauna-unahang naitalang biktima ng lindol na ito, si Bernadette, 9 na taong gulang. Narito po ang aking report. Nang maganap ang lindol noong nakarang Lunes bago magtanghali, isang batang si Bernadette Raidan sa mga unang napaulat na nasawi. 9 na taong gulang at grade 2 student siya sa Matuog Elementary School sa Tayasan, Negros Oriental. Nabagsakan siya ng gumuhong pader habang sinusubukan tumakbo palayo habang niyayanig ang kanilang lugar ng 6.9 magnitude na lindol. Kanina sa kauna-unang pagkakataon, binalikan ng mga magulang ni Bernadette ang pinangyarihan ng trahedya. Nang makitang pader na pumatay sa kanyang anak, wala nang nagawang inang si Aling Judy kundi ang mapaiyak. Bakas pa sa mga bato ang dugo ni Bernadette. Karamihan sa mga gusali sa eskwelahan, nagibari ng mga pader. Ayon kay Aling Judy, hindi niya malilimutan ng anak dahil sa pagiging malambing at mabait nito. Paglaki daw niya, gusto niyang maging doktor para makatulong daw po siya sa may mga sakit. Ano po pang mangyari dito? Wala naman po. Wala namang maabot ng anak ko. Wala na. Mahal ko po yung anak ko. Pinakamamahal ko po. Nailibing na kahapon si Bernadette at tanging panalangin ang pabaon ng kanyang mga magulang. Yung panalangin ko, mahalangit siya. Sa isang kanto sa bayan ng Ayungo, namataan namin ang kumpol ng mga taong ito. Sila ang pamilya Capio at Baflor na nag-aabang na masasakyan papuntang Dumaguete. Kasama ang 11 nakatatandang magkakapatid, 20 mga anak at pamangkin. At ang kanilang nanay, lumikas ang buong pamilya mula sa bayan ng Gihulngan, Negros Oriental, dahil sa patuloy pa rin paglindol sa kanilang lugar. Natakot kami sir kasi palaging na yung yuta, lindol ba? Kusog jud, malakas na malakas. Ang aming bahay ay uyog, yun bang uyog? Parang may bomba sa ilalim ng lupa. Bakit mo nasabi yun? Dahil may putok, parang may putok sa ilalim. Isa sa mga kasama nilang lumikas ang kamag-anak ni si Jermeline, kasamang wala pang 1 buwang gulang na anak. Bagamat nakakaranas pa rin ng aftershocks ang Dumaguete, minabuti na muna nila lumikas doon kung saan sa tingin nila ay mas ligtas. Iniwan na nila kanilang mga lagang hayop habang ang mga bahay nila tuluyan na ring nawasak. Sa Ayungon, bakas na bakas ang tindi na lindol. Kabi-kabila mga nawasak na bahay at iba pang istruktura. Ito yung Ayungon Bridge dito sa bayan ng Ayungon, Negros Oriental. Kung makikita nyo itong tulay na ito, dahil po dun sa lakas ng paglindol ay lumubog ang bahaging ito ng lupa habang umangat naman yung bahaging ito ng tulay. Kaya maliban sa mga motorsiklo ay wala na po nakakadaan dito na kahit anong klaseng sasakyan. Pagpihit nyo naman rito, makikita nyo yung crack na idinulot ng malakas na pagyanig. At medyo mahaba din ang crack na ito sa lupa dahilan para tumagilid itong railing sa tabi ng highway. Pero dito sa bahaging ito naman ay nagkabitak-bitak yung riprap sa tabi ng daan. At makikita nyo, bitak-bitak, itong ang tubo ng tubig dito naputol na kaya wala na halos magamit pa o mapakinabangan sa mga ito. Kaya sa ngayon wala pong dumadaan na mga sasakyan maliban na lamang kundi mga motorsiklo. Sa isang bahagi ng bayan, pila mga tao sa pagkuha ng mga padalang pera ng mga nakabalitan nilang kamag-anak. Abala rin ang mga tao sa pamamahagi ng bigas, mapadonasyon man o galing sa mga sarili nilang bulsa para sa kanilang kababayan.
Tita Mel, kanina nga ay dumating na rito ang GMA Kapuso Foundation para mag-ikot at mamahagi ng relief goods. At yung initial na dala nila ay napamahagi na sa mga residente dito sa Ayungon, dito po sa Tayasan at sa mga kalapit pang bahagi. At meron pang mga parating na inaasahan at ito nga ay inaasahan na darating ngayong gabi anumang oras. Tita Mel? Jiggy, meron bang initiative o nasimula na ba ng local government yung pag-a-assess ngayon ng mga infrastructure dyan doon sa structural integrity ng mga public places, nung mga establisamento na pinakita mo sa amin kaninang, naku, parang grabe ang mga bitak sa mga pader. Jiggy? Actually, Tita Mel, wala tayong nakikitang ganyang inspeksyon, partikular sa panig ng DPWH o Local Engineering Office kasi mas tinututukan nila itong pamimigay ng mga relief goods o di kaya ay paghagilap kung saan sila makakapamahagi o makakakuha ng mga relief goods para sa kanilang mga residente. Dahil sa mga sandaling ito, nakikita natin na medyo kapos. Pero importante nga yung may inspeksyon, Tita Mel, yung structural integrity dahil kahit nga sa Dumaguete na hindi naman talaga napuruhan, oras-oras nararanasan yung aftershocks. Kanina yung GMA News team nakaranas ng 6 na beses na aftershocks mula madaling araw hanggang bago dumating si Pangulong Noynoy Aquino. Kaya napaka-importante na maging part ng team, ang inspection team, itong mga engineers upang matutukan nga ang structural integrity. Pero sa ngayon, ang ginagawa ng mga residente dito, partikular sa Tayasan, ay dito na muna sila sa parke o sa plaza nila at upang hindi na raw mabagsakan sakali mang magkaroon ng aftershocks dahil may mga naninirahan sa kabundukan at ang problema naman doon ay paggulong na malalaking bato kung sakali mang magkakaroon muli ng mga aftershocks. Tita Mel? Jiggy, pinagbibigay alam ko lang sa iyo, no? Patuloy na darating dyan ang mga relief goods ng GMA Kapuso Foundation. Simula yan mamayang gabi hanggang bukas para lubos tayo makapaglingkod sa mga kababayan natin dyan. Maraming salamat sa iyo, Jiggy Manicad.